Hi guys, Assalamualaikum, makam kamemon. So dito ako ngayon sa Sibuto, Tawi-Tawi, part pa rin ng Tawi-Tawi. Nasa dulo na ako ng Pilipinas. Ito na yung mga last Sibuto, si Tangkay, at saka yung pupuntahan natin ngayong araw is yung yung diyan no sa Sipangkot. Sipangkot. So i-explore ko kayo diyan balik. So maraming vlog na ako na diyan, parang I think dalawang na vlog ko na diyan. Pero ngayon, check natin kung ano yung update doon. So, lilibot ko kayo sa mga barangay, kahit walking tour lang, at least meron kayong ideya kung anong meron dyan. So, yung mga tao pala dyan is mga Tausug, karamihan, at saka merong mga Sinama, at saka meron din mga Cebuano, mga Bisaya, marami dyan. So, malapit lang siya, it takes mga 10 minutes lang, pero delikado dyan pag maalon, delikado dyan. Makakalunod din pag maalon, depende na sa sa kung malaki ba yung sasakyan nyo na bangka. So, pwede ka naman pumunta dyan pag dito ka galing sa Sibuto, mag-hire ka lang siguro ng bangka, siguro yung bayad mga 1.5 gasoline back and forth, tapos pwede kang gumala-gala doon. So believe me guys, dito sa Tawi-Tawi is napaka kalmado, napaka peaceful. Believe me, honestly, kahit pumunta kayo dito, yung sinasabi ng iba na maraming magkidnap-kidnap or ano-ano na yung sinasabi, hindi nila napuntahan pa dito yung Tawi-Tawi. Kahit saan sa Tawi-Tawi, I'm sure 98% to 99% na safe dito sa Tawi-Tawi. So, explore ko kayo, tara. So, ayan guys, good morning ulit. So, it's 8 AM ng umaga. So, ayan, yan yung ita-travel namin, malapit lang siya, pero pag maalon, mahirap din yan. So yung bangka namin, iba yung mga bangka dito sa Tawi-Tawi guys, sa Sulu, kasi wala siyang parang pakpak, ganyan lang siya, tapos dalawa yung makina. Mabilis yan guys, sobrang bilis. And I think parang mas safe to siya compared dun sa may pakpak, kasi pag mabali yung may pakpak, mahirapan ka. At yung problema lang nito, pag tataob to. So yan na guys, travel na kami, I think mga 10 to 15 minutes lang, kasi double yung makina namin. So ayan na guys, enjoy kayo sa vlog ko. Ito-tour ko kayo sa Sipangkot na alam ko na never nyo pang napuntahan, at saka malabo kayo makapunta dito. Siguro kasi magastos din yung pag-travel dito papuntang Tawi-Tawi. Especially itong Sipangkot, nasa dulo na to guys ng Pilipinas. Yung Saba nito 2 to 3 hours na lang. Siguro kung speedboat 2 hours or 1 hour plus na lang yung Saba. So yan guys, ito yung island na to, galing kami sa Sibuto. Magkatabi lang kasi yung Sibuto at saka Sitangkay guys. Tapos itong pupunta natin, barangay to siya ng Sitangkay. Tawag nito is Sipangkot. Pero Sitangkay, under pa rin siya ng Sitangkay. Kasi yung Sitangkay, nasa gilid lang din guys. It takes mga 10 to 20 minutes Sitangkay proper na. Itong pupunta natin is barangay lang to siya ng Sitangkay. So and guys, enjoy kayo sa panonood. Alam ko na kayo dito, ma-miss kayo sa sa kabuhayan dito. Yung mga kabahayan dito guys, pag nasa Tawi-Tawi ka, yung kabahayan ganyan talaga, floating talaga yung kabahayan dito. Tapos yung means of transportation dito, of course, yung bangka, yung ganito. Magaling yung mga tao dito lumangoy guys. Dito naman sa Tawi-Tawi guys, ay sa Sitangkay, wala naman ditong guys, buaya. Unlike doon sa mga Bungaw, Panglima, Nanguyan, yun may mga buaya doon kasi may bundok siya at saka may river siya. Dito, I don't know, hindi ko alam kung, pero I think walang mga buaya dito. Tabawan, ito, Tandubas, yung mga malayo na sa sa part ng mga Bungaw at saka Panglima, doon yung may mga buhaya. Pero dito guys, pray kang maligo. Maraming maliligo dito ng mga bata guys dito pag taob, kasi malinis yung tubig pag taob siya. So yung kabuhayan din pala dito sa guys, sa Sitangkay, sa Sipangkot is yan, agal-agal yung mga seaweeds siya. Kawawa yung sila dito guys pag magbaba yung presyo ng agal-agal, kasi naapektuhan talaga yung pangkabuhayan nila. Though makikita mo naman sa mga tao dito is napakasimple lang yung pamumuhay nila. Walang mall, walang malaking tindahan, presko yung buhay, walang mga usok, walang mga pollution. I think yung mga tao dito is mga almost 80 to 90% hindi naman stress yung life nila, kasi may pagkain, may ulam. Hindi naman lang kailangan pumunta pa sa mga malalayong syudad. Mas maganda pa dito yung, sa tingin ko lang, para sa akin na perspective, mas yung mga tao sa isla compare sa, mas happy ba, mas compare sa sa mga city. Dito is chill lang yung life, magtanim ng mga seaweeds,
mag-harvest, mag-deliver sa Bungaw. So lahat pala dito guys, yung sa isla sa Tawi-Tawi, yung sentro nila, pinaka-sentro yung mag-deliver sila is sa Bungaw. Tapos yung Bungaw, yun naman yung mag-deliver papuntang Zamboanga, sa Malaysia, sa Sabah ba, o saan. So ayan na guys, lakad-lakad tayo. Para na din siyang Simunol guys, naalala nyo yung Simunol. Yung marami ding tao dito na katulad ng tribo sa Simunol, Sinama, meron din dito guys. Badjaw, meron dito guys. Lalakad ko kayo guys, ikot-ikot tayo para makita nyo yung views. At saka comment down below guys kung ano pa yung gusto nyong puntahan natin sa Tawi-Tawi para maikot tayo. Ito pala yung pagbablog ko guys is hindi ako nagre-review ng mga foods, hindi din ako minsan nakaka-review din ako pero parang more focus ako sa sa mga structure ng lugar, sa highway, sa mga daanan, sa mga bahay. Ito is mga actual raw footages ko guys, mai-share ko sa inyo para at least alam nyo yung ganito pala yung mga bahay sa sa Tawi-Tawi. Ganito din yung daan, sobrang hirap guys, believe me. Pag dito ka sa actual guys, sobrang nakakatakot niyan. Nakakatakot mahulog ka kasi yung kahoy dyan is mga yan maliliit. Tapos iwan ko lang, sanay yung mga tao dito sa mga ganito. Pero I think kung sa government naman, kung ipopropose siguro nila nito, gawin nilang maayos yung mga ganito mga daan. Pero meron naman akong nakita mga daanan dito na guys, sementado. Siguro ito lang na part yung bago lang siguro to nila ginawa or wala pang budget. So yan guys, pwede naman. Maganda siguro tong si Tangkay, si Pangkot, si Boto, yung mga kabahayan sa ng dagat. Pag katulad sa mga Italy, makikita natin na i-improve ng government yung yung mga daan na katulad nito. Tapos yung bahay, gawan sila ng housing project. Siguro para sa akin lang. Pero I think malabo yung mayari siguro sa Pilipinas. I hope na mangyari yun para at least maganda yung yung mga tourist spot niya. So ito guys is rare lang to, bihira lang to ng mga footages kapunta dito. Bihira lang yung mga vlogger dito makapunta guys kasi nga sobrang layo at saka alam mo na pag isa kang vlogger guys, I feel you mga vloggers, hindi naman masyadong malaki yung income, hindi naman milyon-milyon, 100,000 yung income. Mababa lang yung income guys. Salute ako sa mga vloggers na patuloy pa rin, hindi sumusurrender sa pagbablog kahit maliit lang yung income. Kasi imagine mo guys, kukunan pa mo ng mga pagkain mo, kukunan mo pa sa mga accommodation mo, pamasahe mo, hindi talaga kakasya yung guys. Unless siguro kung million yung subscriber mo or million diretso yung mga views mo, siguro makaahon-ahon ka at saka meron ka ding Facebook page, siguro makaahon-ahon ka. Pero sa akin ito guys is gusto ko lang i-documentary yung buhay ko dito sa Tawi-Tawi. Yan guys yung mga seaweeds. Sobrang dami guys, i-deliver yan pag matuyo na yan. Ito yung guys, live. Parang si Tangkay din siya guys, oh. Pero mas marami kasing establishment dun sa Sitangkay. Ito, barangay lang to sa Sitangkay. So ayun guys, yung purpose ko dito is ma-documents ko para pagdating ng mga 2, 3 taon, 5 taon, pagbalikan ko kung meron bang improvement or hindi naman sa mga improvement yung tinitingnan ko, yung memories ba. Kasi lumilipas yung panahon, sobrang bilis ng araw, sobrang bilis ng taon, lalo na pag nasa 30s, 40s ka na, sobrang bilis lang ng taon. Parang ma-shock ka na lang, another year na pala. So ayan guys, just a little sharing lang, marites sa mga buhay natin. So ayan guys, kayo na yung tumingin sa mga paligid. Yan yung mga footages ko. Ito yung mga kuha. Parang lang din siya, Simunol. Siyempre Tawi-Tawi, siya part ng Tawi-Tawi. Ganito talaga yung system ng So yung major religion dito, of course, Islam. Meron naman ding mga Catholic dito, mga Christianity. Wala namang pakialam kung ano yung religion mo dito sa Tawi-Tawi guys, believe me. Pag pupunta ka dito, wala namang magtatanong sa'yo kung ano religion mo, tapos anuhin ka. Walang ganun guys. Nasa isip nyo lang yan at saka yung mga sabi-sabi lang yan. Punta kayo sa Tawi-Tawi nang ma-check ninyo. Bungaw, tapos magstay ka doon. Pero pag pupunta ka dito sa Tawi-Tawi, make sure na magbaon ka talaga ng enough na pera para panggastos. Kasi nga, alam mo na dito sa Tawi-Tawi, magastos din yung pag-travel, yung pamasahe. Papuntang Sitangkay, si Boto, 1,000. 800 yung si Boto, Sitangkay, 1,000. Tapos, mas maganda kung mag-coordinate ka sa local para matulungan ka nila. Tapos, ma-guide ka din. Pero I think mas magastos siguro pag mag-coordinate ka sa local kasi may mga packages. I don't know, pero kung pag-ipunan, maka-afford naman. So, ayan guys, enjoy nyo na lang yung yung
mga footages, kayo na yun lang yung humusga kung ano yung mga nakikita nyo. Thank you. Ano sila ba? Bato lang kita arong kaon kaya magkulang mo. Ano yun? Kina pa kami. Ano to? Teka.
Shout out. Ayan mga mangko guys. Ano tungod? Nas group na to, masih pa rin doon in nas group. Same pa rin, may ran ang pinda. Ay, stag pero lah, kilupan ko na. Panguno adlaw, Friday ha? Di? Oo. Meron na? Dito, Friday. Transfer na. Shout out ka mga. Shout out. Artista sa Cebu to ah. So this is si Pangkot. Bankrupt marami. Ano ka na? Vlog rin ka ako. Saan na?
Sara na ka mo. Shout out sa Sipangkot. Taga Sipangkot. Oh. Kabong. Ako, Sara ka oh. di ako maingat mag-bisara. Dah. Anti, pagtutuwa. Shout out sa mga taga Sipangkot. Diyan mga OFW. Single. Single dad. Mga single dad to. Single dad. Shout out kay dad. Mga single dad oh. Shout out. Mga guwapang. Shout out. Tunggu Juan. Hey. Sini kita. Kung babasa yung connect ta? Ah. Oh. Hapitan mo na ito. Kial, mungkin kial. Kial. Tawad sinagalaga na. Mga galaga yan siya. Bakaw pa biya mga kasanan niya. Tawad daw? Kataon ta ka yan? Mga galagal ko sa katan. Ano, mashallah. Ayun, tagda po ah. Mga longta Marshall, pag sila mami, karya kita. Okay na. Okay na. Ada yung tagda po sin mga galagal yan ha. Deliver na sa ini. So ayan guys, pauwi na kami guys. Unas ngayon guys. Yan yung bangka namin. Tidak ada orang. Belum makanya gitu kan agak-agak. Hi guys, good morning. Travel tayo ngayon sa Bungaw, babalik na tayo. So 2 days lang tayo dito nag-stay sa Sibuto. So papakita ko sa inyo kung paano mag-travel pabalik. So dapat mga 7:30 or 8 dito ka na. Kasi yung Waikiki, yung sinakyan natin is dadaan dito mga 8.
So same pa rin yung pamasahe, 800, mga alas 9, nandun ka na sa Bungaw. So ganun lang kadali yung mag-travel dito papuntang Bungaw pabalik. Meron ding ano dyan guys, meron ding lansa kung hindi ka makasakay sa Waikiki kasi minsan fully book siya. So meron din naman ng lansa, mga alauna yung dating, alas 9 mag-alis. Yan o. Yan yung lansa guys. Papunta yan ng Bungaw pero 9 pa mag-alis. Yung sasakay dyan is yung mga maraming karga, pero pag mga single passenger sa sila sa Waikiki. So ayan na guys. Yun na si Tangkay guys, oh. Malapit lang. Dito si Buto, doon si Tangkay. Sobrang lapit lang. Pangin gini. Plan na boss magbalik. Mga 12 plus yan. Balik na rin.
Buhain niya may isog makalimling ka naman natin. Ana mo na. Ang isog yan. Buhain ka saan. Ay, ano yan? Yan? Karakter